Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Second Lieutenant Johnny Manuel C. Lising, proud member of OCC 58 2023 Finance Service. Ako ay nagtapos ng kursong Finance sa Ateneo de Davao University sa taon na 2020. Yung pagpasok ko ng military, sir, is medyo anong tawag dito sa family ko, sir, medyo may pag-aalanganin sila sa akin, sir, kasi unang-una sa lahat po, sir, is hindi nila in-expect na papasok ako sa military. Pero one time at sa punto ng buhay ko, sir, pagising ko kasi isang umaga, parang nagdi-disagree ako sa idea na magtatrabaho ako ng 9 to 5. Then, paulit-ulit na lang yung nagiging proseso. So, nag-isip ako na sana ko mag-i-improve na trabaho at the same time, mahal ko yung ginagawa ko na trabaho. Then, dumating yung point na nanonood ako ng mga military videos and then nasabi ko sa sarili ko, ito na yun. Ito na yung magiging way kung saan manap ko yung sarili ko, sir. So, yung pagpasok ko sa military is more on personal reason siya. Then, year 2021, sinubukan kong mag-apply. Ang nakakatuwa lang is, hindi ko alam kung ano yung difference ng officership at saka ng enlisted. Ganon ka-basic? Yes, sir. Sige, tuloy. Bata pa. Ang una kong ginawa, hindi ko sinabi sa magulang ko na papasok ako ng military kasi alam ko against sila, sir. Then, tandang-tanda ko yung araw na yon, the night na nagdesisyon ako na mag-military, kinabukasan, pumunta ako sa naval base sa Davao, sa Panakan. Then, tinanong ko yung guard dun, sir, na, sir, paano makapasok ng military kasi gusto ko mag-military. At that time, hindi ko rin alam na may branches pala ng military, sir, na may Navy, Army. And ang sinabi sa akin na recommendation nila is kailangan kong pumunta ng Taguig para mag-take ng APSAT. Pero sabi ko, medyo alanganin yata yung Taguig kasi medyo malayo-layo. Then after nun is, nung papauwi ako, sakto dumaan. Ang alam ko kasi nun is sasakyan lang ng military vehicle. Pero yung military vehicle na yon is KM-250 pala. Then nagtanong ako, Army na naman yung napagtanungan ko, sir. Then ang sabi niya is magpunta ako sa 10th Infantry Division kung saan pwede akong mag-take ng AFSAT. After nun is, sabi ko, doon ko na inamin sa magulang ko na papasok ako ng military service. Then, parang tinuligsa nila yung decision na yon. Kasi ang unang reason nila is hindi kita pinag-aral para lang pumasok sa serbisyo and mahirapan. Pero sabi ko, buo yung loob ko na papasok ng military service. Then, naging siyang mahabang debate na sa parents ko kasi as in tutol na tutol sila and then sabi nila, hindi mo kaya yan. Ganun. And then sabi ko, hindi ako magtatrabaho hanggang hindi ako military. So, yung disagreement na yon, to cut the story short, is na papayag ko sila. Ang sabi nila is, papayagan ka naming mag-military pero hindi ka namin susuportahan. Tignan natin kung hanggang saan yung aabutin mo. And then, to the point na pumunta ako ng 10th Infantry Division kasi andun yung AFSAT. Then, unang araw ko yon, tandang-tanda ko, habang nag-apply kami, parang pinatabas kami ng damo. Being city boy, syempre, hindi ako sanay sa ganun, hindi ako pinalaki na ganun. Pero yung mindset ko kasi is, ito na yung buhay na papasukin ko. So, wala akong karapatan na magreklamo.
Then after nun, pinatakbo kami sa taas ng division kasi ang sabi nila, maka-exam lang kayo kapag nakaya niyong takbuhin yung tuktok ng division ng 10th Infantry. So yun, tumakbo kami and then eventually nakapag-exam. Ang challenge na sunod is medyo hindi ako sa religion kasi sir, yung medyo challenge yung sa akin sir kasi gawa nga ng mga nangyayari sa family, parang nagdadalawang isip sir. Then lumuwas ako ng Manila sir, nag-apply ako sa Army, Marines, and then sa Navy sir, sabay-sabay. Tas nakapasa po ako ng exam sir, kaso ang challenge ko doon that time is limited lang yung pera na meron ako sa pag-apply sir. And then COVID sir, another challenge. Mabagal po yung proseso, umaabot ng 3 months sa bawat process. Then ang pinakaunang branch ng service na medyo mabilis yung process is sa Navy, class 38. Natatanda ko po yun sir, class 38. Then nag-apply ako sa Navy. Yung magte-take out na kami sir, parang kasi ang quota ng Navy that time is 20 per Luzon, Visayas, and then Mindanao. Medyo konti lang. Ang nangyari is, sa final, although nakapasa sa lahat, na slash yung pangalan ko. Yun yung time na low moral ako. Then pagdating sa boarding house ko that time is parang napaluhod ako doon. Kasi sabi ko, binigay ko naman yung lahat. Bakit na ganun yung nangyari? Hindi ko maintindihan sa part ko kasi that time, 22 years old. Then, pagkatapos nun, doon ko na question si Lord na sabi ko, kung totoo ka man, magtitiwala ako sa'yo. And then, pero wala na talaga sa isip-isip ko, sir, wala na kasi slash ka na sa Navy. Then, ang another challenge nun is yung age ng recruitment. Kasi magto-24 na kami nun eh. Then, may miracle na nangyari. Pagkatapos kong mag-question kay Lord, tumawag yung Army sa akin na mag-exam ka ng SWE and AQE. Then, bago ako umuwi ng airport, naka-impake na ako yung lahat kasi low moral na. Sabi ko, at least hindi ko masisisi yung sarili ko. Dumaan muna ako sa Army testing office. And then, nag-take ako ng AQE SWE. Awa ng Diyos, pumasa ako. Then, umuwi ako sa amin. Sabi ko, bahala na si Lord kasi pinagkatiwala ko na yung lahat eh. After nun is, tumawag sa akin uli yung Army testing office. Pinapa-report ako sa Taguig uli. Ang problema at that time, wala na akong money. Then, another blessing na dumating is, nakiusap ako na, ma'am, okay lang ba na dito ako sa Mindanao mag-apply kasi medyo gipit na po ako and then wala akong ibang support. Eventually, pinayagan ako. Then, na-meet ko si Sergeant MJ, pero Ma'am MJ yung tawag ko kasi malaki yung utang na loob ko sa kanya that time. Kasi siya yung kino-consider ko na, siya kasi yung nakiusap, sir, na parang kukunin niya ako sa Mindanao, sir. Then, eventually, nakapasok sa training. Then, yung training namin is sobrang rigid siya. Pero doon mo mahanap yung sarili mo. Doon ko nasabi na, pero nakapagsabi ako na kakayanin ba talaga to? Kasi sa training kasi parang bibilangin mo yung araw. Sa matagal, parang feel mo matagal yung oras sa training. Pero mabibuild yung character mo, pati yung pasensya mo pagdating sa hirap din. Ang rationale kasi ng mga squad leader ko that time, lagi nilang sinasabi na matatapos din yan. Then,
after noon, nung naging senior na kami ng mga classmate ko, parang doon namin na isip-isip na yung leadership na minomold sa amin ng squad leaders namin. Kasi nung kami na yung parang naging senior, doon lang namin na-appreciate na may rationale pala lahat ng ginagawa sa training. Kahit gano'n siya kahirap, kahit wala kang tulog, kahit na wala kang kain, gano'n. Doon mo marirealize na pag dumating yung panahon, sasabihin mo na lang sa sarili mo na napagdaanan ko na to eh. Ngayon pa ba ako susuko? Ganun. Napagdaanan mo na yung hirap. So, parang naka-fix na yung mindset mo na matatapos din yan, okay lang. Then, eventually, graduate kami. Nag-report kami sa 24th Infantry Battalion, February ng 2024. Then, doon namin na-exercise yung leadership na minold sa amin sa school. Then, pagkatapos nun, may marirealize ka pa rin sa field na hindi lahat ng itinuturo sa school magiging applicable dito sa field. Pero at the same time, doon ka rin makakapag-isip na leader nga pala kami, no? Kailangan namin mag-innovate sa sarili namin. Kailangan namin mag-adjust sa terrain. Kailangan namin mag-adjust sa tao na hawakan namin. Kailangan namin mag-adjust sa mga tao na pakikisamahan namin, especially sa mga barangays na pupuntahan namin. Fast forward sa May ng 2024, yun yung unang operation namin na nag-result sa recoveries ng mga armed cache led by our senior first Lieutenant Kulita. Tas parang andun yung fulfillment na yung pinagtrabahuan nyo ng matagal is nagbunga siya. Actually, hindi kami sigurado kung may laman yung papasukin namin kasi according sa namin, hindi ko napapangalanan, na 1997 pa siya. So, medyo may mga pagdududa pero wala namang mawawala kasi kung susubukan natin. So, ayun, eventually nagbunga. Then, after noon, nalagay ako sa MCSST. Habang nalalagay ako sa MCSST, doon ko nare-realize na yung sympathy sa tao ng mga far-flung areas na hindi nabibigyan ng masyadong attention ng government. Doon ko na-realize na naloloko lang din sila ng kalaban kasi may one point na kinausap ko yung parang sa barangay nila and then ang sinabi sa akin is, ang tanong ko kasi that time is, Sir, bakit sinusuportahan niyo yung kabila? Kasi siyempre tinyente tayo. Yung mindset natin is kung paano lang ma-eliminate yung mga adversaries natin. Pero hindi namin na-account na yung mga tao kasi, pag iniwan mo sila, yung sagot nila, pag iniwan mo kami, sir, dito, sir, sinong magbabantay sa amin? So, doon ko na-realize, parang ang iniisip lang namin is yung magiging end ng goal namin. Pero hindi namin iniisip yung magiging kalagayan ng mga tao na iiwan namin. Then, little by little, nakakasalamuha ko yung mga sa Sitio Putol. Nakakasalamuha ko yung mga elders nila, tas yung mga tradition, parang nakakasama na namin sila. And then, gumaan yung loob nila sa amin that time. Then, yung sympathy talaga yung hindi pwedeng mawala sa Then, nung biglang may lumapit na nag-revelation, may binigay siya na revelation na, Sir, ganito, ganyan. Gusto niyang mag-surrender at the expense na tutulungan siya ng batalyon mag-surrender kasi kailangan maklear yung name nila. Then, yun nga, tinulungan namin sila and then nakapagbigay sila ng another surrenders ng mga firearms. Then, habang namumold ako sa MCSP, doon ko na-realize na hindi mo pwedeng kaligtaan yung little information kasi little by little, pag kinonect mo yung dots,
doon mo makakukuha yung pinaka-end goal ng unit nyo. Doon kayo makakakuha ng accomplishment. Pero at the same time, hindi lang accomplishment yung dapat nyo habulin kasi kailangan nyo ring tulungan yung mga tao na pinangakuan nyo, ganun. Then, at the same time na nagsusurrender kasi sila, magkakaroon yung military ng option na pwede natin silang ilapit sa LGUs. Doon sila mabibigyan ng pansin. Parang tayo yung magiging tulay para mabigyan sila ng pansin ng LGUs. Ang accomplishment namin sa Sitio Putol is with coordination sa LGUs kay Mayor. Nakapatayo kami ng court nila, and then yung daan na dinadaanan namin dati, trail lang kasi siya, and then maputik siya kapag umuulan. Tapos paakyat, sabi namin ng former company commander ko, si Captain Ferrer, na ba't hindi tayo kahit na konti lang, mapasemento natin yung daan. So ayun sir, nakapasemento kami ng daan. Pagkatapos nun is, mas lalong nagkaroon ng, sabihin natin na, mas lalong naging close din. Yung mga former doon na mga MB, sila na mismo yung lumalapit kasi nakikita nila yung intention ng army sa community nila is iba sa intention ng kabila. To the point na nasasabi na nila sa amin na, sir, kapag yung kabila yung bumababa, ang ginagawa lang nila, kumukuha sila ng manok, ganun. Then, wala naman kami magawa, sir, kasi hindi naman kami armado. Then, yun nga, ang ano doon is makita ng tao yung intent ng military, which is genuine intent. Hindi tayo yung nakikipagplastikan lang para makakuha ng ano, ganun. Sa atin kasi, sa akin personally, yung pag nasa military ka, then lumaki ka sa city, hindi mo maiisip na may mga lugar pa sa Pilipinas na wala ng kuryente, wala pang kuryente, walang daan, gano'n. Na it will take days para makapunta ka doon. Minsan may mga 4 days para makapunta ka sa mga sityo, kadulo-dulo ang sityo. Tapos, minsan, marirealize mo, yung willing silang makipag-trade ng karne para lang sa simpleng asin. Yun yung mga bagay na parang mapapaisip ka na bakit ganito, bakit ganyan. Pero syempre, yung level lang natin, muna yung dapat natin pagtuunan ng pansin kasi darating din yung point na kung sa level natin na tumaas tayo, doon natin gawin. Wag muna tayong magreklamo sa level natin ngayon. Gawin lang natin kung ano yung inuutos sa atin ng nasa taas kasi mayroon silang intent na hindi natin alam. Then habang tumatagal sa serbisyo, parang darating yung point na akala mo, alam mo na lahat. Pero mahahumble ka pag nagsalita na yung mga senior mo kasi akala mo, alam mo na yung dadaanan mo. Then magsasalita yung senior mo na hindi dyan, dito tayo kasi mas mapapadali yung buhay natin. Tapos yun yung mga point na nare-realize ko na okay, sa military is continuous learning, hindi porket na nandito na tayo, officer na tayo, alam na natin lahat. Kaya tayo may seniority is for them para maturuan tayo kung paano mag-improve. Then, natanggap ko yung fact na yun na okay, kailangan improving tayo sa military, hindi lang pwede na porket nandito tayo, naka-accomplish tayo, ito na yun. Wala na tayong gagawin sa next kasi nakapag-deliver na tayo. Hindi pala dapat ganun. So, dapat continuous improving. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga subordinates mo. Ituring mo sila ng pamilya, alagaan mo sila kasi sa akin yung mindset ko kasi is may mga pamilya rin sila na uwian. Although ako is wala pang asawa. Nakaka-relate ako na may mga anak na nag-aantay sa kanila. May magulang din sila, may magulang din. Tatay din sila, kapatid. Yung leadership is ma-exercise mo siya sa paraan na hindi mo kailangang maging masyadong stricto, hindi mo rin kailangan maging masyadong mabait kasi tao lang tayo, sasamantalahin, ganun. Pero kailangan turuan mo sila in a way na ma-internalize nila kung ano yung mga itinuturo mo sa kanila. Kasi sabi ko nga sa mga naging junior namin, hindi ko papakailaman yung leadership nyo kasi iba-iba tayo ng leadership. Basta mahalin nyo lang yung tao nyo, yun lang yung sa akin. And then, always improve.
always seek for more. Pero to the point na huwag kayong tatapak ng iba para lang umangat. Yun yung always ko na sinasabi sa mga juniors ko. Alam naman nila yun. Then, yun sir, nag-OIC ako sa Bravo Company kasi for 5 months ngayong year 2026. Then, dahil sa support ng aming buting battalion commander, nakapag-deliver kami ng within a span of 3 months. More or less, 4 na surrendered arms po, sir. Bago ako napalitan ng May ng 2026. Sir. Yun yung sa akin, sir. Ngayon, yung parents mo, anong Actually, anong kwa na parents mo ngayon na ito yung pinili mong profession? proud sila sir ngayon, sir, kasi yung hindi man ako mahilig magkwento, sir, sa nangyayari dito sa service. Pero pagka sa military kasi yung tingin ng mga tao sa atin is yung disiplina nandun. Yung mahalata mo kasi yun, sir, yung isa sa mga kasiyahan ko kasi, sir, kapag pupunta tayo sa mga areas, sir, and then dumadaan tayo sa highways. Yung mga bata na makikita mo, sir, na sumasaludo na nakangiti sa'yo. Parang may another reason ka, sir, para may purpose yung parang mahanap mo, sir, yung purpose na pinaglalaban natin, sir. Hindi lang naman kasi natin, sir, yung to eliminate yung kabila. Ang sa atin din, sir, is to protect the civilians. Yung welfare nila. Yun yung parang nagiging ko, sir, kahit although pagod ka na minsan, pag nakikita mo yung mga bata na sumasaludo sa'yo sa KM, yun, enough na reason na yun para magpatuloy tayo. Then, actually, sir, is ako na lang yung naiwan sa amin magkakapatid dito sa Pilipinas, sir. For the very reason na sa service, sir. And then, lagi nilang sinasabi sa akin, ano pang rason mo para magtagal sa Pilipinas? Kung sahod lang naman pag-uusapan, malayo yung sahod ng abroad at saka yung dito sa Pilipinas. At the same time, pwede ka naman na kumuha ng residency dito kung gugustuhin mo. Pero sa akin kasi, sir, is andun yung konting pride, sir, na sir, yung pinagdaanan mong, sir, is hindi nila maintindihan, sir, kung bakit nasa service ka pa rin, sir. So, ang madalas ko na sinasabi sa kanila, may rason pa bakit nandito ako sa Philippine Army. Kasi may rason pa para magpatuloy. Yun yung Ano kaya yung rason na yon? Kumbaga, ito si Colonel Magisa sa CEO ng ATIB. Pwede na siyang mag-migrate noon. yes, sir. Tinurn Yung down niya. Pero personal reason na yun, sir, is more on sa sarili ko, sir, na kailangan pa nating sir, malayo pa tayo. Although hindi ko naman na sinasabi na sir, pero kahit na malayo pa tayo compared sa ibang bansa, sir, yung future ng Pilipinas andito pa rin sa atin, sir, nakasalalay pa rin sa atin, sir. Maliwanag pa rin yung future ng Pilipinas when it comes to militarization. Lalong-lalo na, sir, andyan yung threat ng ibang bansa, sir. Parang sa akin, sir, personally, gusto kong makita na pagdating ng araw, yung Philippine Army is hindi lang siya yung masasabi na army ng natin yan. Kundi masasabi rin ng ibang bansa na hindi basta-basta yung Philippine Army natin, sir, na kayang makipagsabayan sa ibang bansa, sir. Yun lang yung sa akin, sir, na gusto ko makita yung time na yun, sir, na although siguro hindi namin alam kung buhay pa kami. Pero at the very least, may hope na darating yung point na yun. Yun yung sa akin, sir. yan naman. Magkwentahan din tayo, di ba? Finance ka eh. So, alam mo yung, of course, hindi naman not bad yung salary ng Army na ngayon. Pero compared to what you can earn abroad or even in the cities, medyo Yes, sir. malayo-layo. Medyo mas malaki ang upward potential mo pag nasa, di ba? Yes, sir. So may opportunity cost talaga rin. And Yes, po, even yung why you choose the service, di ba? Yes, So, pumapasok ba sa'yo yung calculations na gano'n? Sa sahod po, sir, hindi, sir. Hindi.
Hindi, sir. Sige, Kasi kwentong practical tayo na sa practicality, sir, yun nga, sir, kasi when it comes to money naman kasi po, sir, hindi naman po sa pagyayabang, pero andun na kasi, sir, yung upbringing namin, sir, na hindi naman kami ganun kayaman, pero awa ng Diyos na kapag patapos yung parents namin, puro Atenista kasi kami, sir. So yung lifestyle, sir, andun na, sir. I know the Ateneo lifestyle. Yes, sir. Lahat ng anak ko, tenista. Yes, sir. So ayun, sir, more on sir, personal talaga siya, sir, na ito lang yung trabaho na kung saan mahanap ko talaga yung sarili ko, sir. And parang habang nahanap mo siya, sir, napapatunayan mo kasi, sir, na kaya ko to, ganun. Hindi lang sa experiences, lalo na sa experience-wise, sir. Para sa akin, sir, kung magtatrabaho ako ng 9 to 5, sir, sabihin natin, kahit na malaki yung sahod mo doon, ang tanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Kontento ka na ba na pagkatapos mo ng alas 5 ng hapon ngayon, uwi ka sa bahay, babalik ka bukas ng alas 9, and then, for, sabihin natin, 30 years, ganun lang yung gagawin mo, sir. Kasi sa akin, sir, hindi ko kaya makita yung sarili ko na ganun, sir. Spoken in the true Ateneo way itong mo, and I can relate. Pero ano yung ng Ateneo? Ano yung parallelism ng pagkakahawig ng Ateneo education sa Army ngayon? When it comes to Ateneo, sir, we were molded to be leaders talaga, sir. Yun talaga yung laging ini-imply sa amin. Hindi kayo mag-graduate sa university na to na hindi kayo magiging leaders. Kasi lahat ng nag-graduate sa university na to is eventually sa future magiging leader, sir. Pero hindi ko in-expect, sir, na magiging leader ako sa service. Actually, sir, nung nag-graduate, sir, ako is nag-visit ako kay Father Tabora, the president of the university, sir. And pati siya, sir, is parang nasabi niya, sir, na bakit ka pa nag-aral dito na kung magmi-military ka lang naman. Pero hindi kasi nila maano, sir, na hindi lang lahat ng nagre-graduate sa university na yon is magiging future lawyer, future businessman, future CEO, CFOs. Meron din na napupunta sa para yung service kasi, sir, ng leadership is hindi lang sa corporate world. Yung service ng leadership is pwede mong i-apply sa different organizations ng Philippines. Yun yung sa akin, sir. Na-involved din ako sometimes sa Ayala Young Leaders kasi. Yes, sir. Ayala Young Leaders all about servant leadership. Sina Sir Monchito, Moses Piel. Di ba, Ateneo is really into servant leadership. Yes po, sir. Ano yung Army leadership at Sa servant leadership? Yes. Anong pagkakahawig din? Sa servant leadership, sir, ng Ateneo and sa military, dito kasi, sir, is kapag lalong-lalo na pag nasa combat operation ka, kung anong kinakain ng tropa, eventually yun din yung kakainin mo. Kahit na officer ka, parang wala siyang pagkakaiba. And then, sa military kasi, for the information of everybody, hindi ka pwedeng mag-lead hanggang hindi mo kayang sumunod. Ang unang tinuturo sa military is followership. Bago ka mag-lead, kailangan matuto ka munang sumunod. Kasi pangit naman kung magiging leader ka lang na hindi mo alam kung paano sumunod sa mga senior mo. Kasi yung pride, kapag hindi natanggal yung pride, is magkakaroon ka ng sarili mong decision making. And sariling decision making without the consult sa higher up, sa seniors, eventually magli-lead siya sa mga bagay na hindi ka dapat. Kung may times na kailangan mong magdesisyon para sa troops mo, kung susundin mo ba yung higher ups, then kailangan ma-accomplish natin yung mission na inline pa rin siya dun sa intent ng higher ups kahit na anong gawin natin. Sa servant leadership naman is lagi kong inaano sa mga tao na sa mga tropa namin sa company na
Hindi kami nandito para lang utos-utusan kayo, ganun. Tulungan kasi yung servant leadership, sir. Tuturuan ka ng tropa. Actually, yung sa MCST, sir, na mga accomplishment namin, nung bagong PL ako, ang alam lang namin is war fighting kasi yun lang yung tinuturo sa school. Pagdating ko sa field, yung mga tropa yung mismo yung nagtuturo na, sir, ganito yung gagawin natin, sir. Ganito yung approach natin sa tao. Ganito yung way na makuha natin yung loob nila, sir. Tapos yung mga TTPs, sila rin yung nagtuturo. Eventually, matututo ka sa tropa at the same time, yung mga nalalaman mo, dapat ituro mo rin sa tropa. Parang two-way learning. Yun yung servant leadership para sa akin, sir. Turuan mo sila kung anong dapat nila matutunan, and then at the end, tutulungan ka rin nila para ma-lead mo sila ng tama kung paano nila gusto ma-lead, sir. Yun yung servant leadership sa akin, sir. So, happiness level, 1 to 10. 10 being the highest in the Army, life in the Army. Sabihin natin, sir, 9, sir. Kasi yung 1, sir, andun yung difficulties. Ngayon, yung 9 is kung paano mo harapin yung difficulties sa paano tinuruan ka na way ng military. Maraming salamat. Yes, sir.